Sa isang flashback, ipinakita ang isang lugar kung saan nagtipon ang mga aplikante na nakapasa sa pagpasok sa militar. Makikita si Batang Major Lim na nakatingin sa mga resulta ng pagsusulit. Pinaliwanag niya na pumasok siya sa military academy sa isang napakasimpleng dahilan, binigyan siya ng full scholarship at sinagot ang lahat ng kanyang pangunahing pangangailangan. Doon lang umiikot ang lahat. Bilang kadete, plano talaga niyang magretiro pagkatapos ng ilang taon sa serbisyo. Ang tungkulin na ipagtanggol ang bayan o ang ideya ng pamumuhay bilang isang tunay na sundalo, wala naman talagang saysay para sa kanya noon. Ngunit nagkamali siya, hindi niya inaasahan na magbabago ang lahat hanggang sa nakilala niya ang kanyang mga kasamahan. Sa kasalukuyan ay makikita na kumakalat na ang infection kay Major Lim. Habang iniisip ni Major Lim, pinagsisisihan niya ang lahat maliban sa pagkakilala niya sa kanyang mga kasamahan. Ngunit para sa kanya, sapat na iyon. Kasabay nito ay sinabi ni Major Lim, huwag kang tumingin sa iba, ito ang landas na dapat mong tahakin, Cholsa. Dito ay naiisip ni Cholsa. Anong nangyayari? Muling nagsalita si Major Lim, iiwan ko na sayo ang natitira. Habang makikita ang mutant na naghahanda na, makikita sa halimaw ang galit nito. Kaya naisip ni Major Lim, pinulupot ko ng sinturon ang leeg ko at napigilan ang pagkalat ng mutation sa utak ko. Pero 10 minuto lang ang meron ako. Kailangan kong tapusin ang laban bago pa man yun. Dito ay nagsimula na ang laban ng dalawang mutant. Subalit nabigla ang Legionary dahil sa pinakitang lakas ng kanyang kalaban. Habang makikita na naghanda na si Major Lim upang umatake. Pagkatapos ay makikita na nagkasalubong ang kanilang mga atake. Hindi makapaniwala ang mga slashers sa kanilang nakikitang labanan. Pinakita na napigilan ng mutant ang atake ni Major Lim. Habang makikita na nagkamalay na si Sarangan. Pinakita rin na naiwasan ni Major Lim ang isa pang atake ng mutant. Dito ay makikita ang tindi ng labanan ng dalawang mutant. Dahil sa tensyon, halos hindi makapaniwala si Cholsa. Kaya naisip ni Major Lim, kailangan kong patayin ang mutant at maibalik ang lahat sa Busan. Yun ang huli kong tungkulin at pananagutan. May nailigtas na ba talaga ako kahit kailan? Sige, hayaan mong ito na ang una't huling beses na may mailigtas ako. Subalit mapapansin ng mutant na tila hindi ininda ang pinsala at mukhang naiinis pa ito. Nagtaka si Major Lim kung bakit tila namimilipit ang halimaw. Sa sandaling iyon, mabilis na umatake ang mutant, na naging dahilan ng pagkaputol ng isang kamay ni Major Lim. Dahil dito ay nabigla si Major Lim sa pangyayari. Kasabay nito ay agad na naghanda ang mutant sa pag-atake. Kaagad naman, direktang tumama ang sibat ng mutant kay Major Lim. Dahil dito ay napasokan ng dugo si Major Lim. Sa sandaling iyon, makikita ang tensyon sa pagitan ng dalawa, habang makikita ang mutant na tila nagngingit-ngit sa galit. Nang plano na sanang hugatin ng mutant ang kanyang sibat, nagtaka na lamang ito sa nakita. Dito ay tila makikita ang nakakatakot na ekspresyon ni Major Lim ng sandaling iyon. Pinigilan ni Major Lim ang mutant na makuha ang kanyang sibat sa pamamagitan ng kanyang mutant body. Kaya ang ginawa ng mutant ay sinaksak muli ng paulit-ulit si Major Lim. Subalit nagulat na lamang ang halimaw sa kanyang nakita. Biglang tinutok ni Major Lim ang kanyang sandata na tila isang bazooka. At agad niya itong pinaputukan. Dahil dito ay agad na tinamaan ang halimaw. Subalit tila walang naging epekto ito sa halimaw sa kabila ng lakas ng atake. Kaya agad muling tinutok ni Major Lim ang kanyang armas sa halimaw, na ikinagulat ng mutant. At muling tinamaan ito, direkta sa mukha ng halimaw. Kaya dito ay nainis ang mutant. Agad itong naglunsad ng pag-atake kay Major Lim. Subalit nagtaka ulit ang halimaw sa kanyang nakita. Pinigilan siya ng ating bida. Makikita na tila nahihirapan si Cholsa sa pagpigil, habang ang halimaw ay pilit na sumusubok makawala. Napangisi na lamang si Major Lim ng sandaling iyon. Handa na siyang umatake upang tapusin ang kalaban. Sunod-sunod na pinaputukan ni Major Lim ang halimaw habang makikita ang matinding pinsala na natatanggap nito. Subalit ng sandaling iyon, biglang hinawakan ni Cholsa ang balikat ni Major Lim at sinabi, "Tama na, tapos na." Makikita na nakahandusay na ang halimaw dahil sa matinding pag-atake. Halos wala ng ulo at wasak na ang katawan nito. Makikita ang pagkapagod ni Major Lim dahil sa labanan, habang si Cholsa ay tila pinagmamasdan lang ito. Kasabay nito ay nagsalita si Major Lim, "Hindi pa tapos. May isa pang zombie dito.
Kailangan mong tapusin ang misyon. Nagulat si Cholsa dahil tila alam na niya ang ibig sabihin nito. Muling nagsalita si Major Lim, ikaw ang huli. Ikaw na lang ang natitirang kasamahan ko sa buhay. Kaya pakiusap, tapusin mo na ako. Dito ay pinaliwanag na, hindi man natapos ni Cholsa ang elementarya, ay nauunawaan pa rin niya ang hinihiling ni Major Lim at kung bakit kailangan nitong hingin ang pabor na iyon. Makikita si Jingu Park na tila sumenyas kay Cholsa na huwag gawin iyon. Subalit kinuha ni Major Lim ang pala ni Cholsa at agad itong iniabot sa kanya. Makikita ang labis na pagkapagod ni Major Lim. Naiisip ni Cholsa, hinihiling niya na patayin ko siya bago pa siya tuluyang maging halimaw. Tinuturing siya ng gobyerno bilang pinuno ng kudeta. Kapag napatay ko siya, mabibigyan ng kalayaan ang mga slasher at makakabalik sa maayos na buhay sa loob ng pader. Sa madaling salita, nais niyang isakripisyo ang sarili niya dahil iyon lang ang paraan para kami ay mabuhay. Ganito rin ang ginawa ng kuya ko para sa akin. Masyado pa akong bata noon para maintindihan o makagawa ng anuman. Kaya nanatili ako na maginhawa sa aming tahanan habang ang kuya ko ay literal na nagtatrabaho hanggang sa mamatay. Dahil sa sakripisyo ng kapatid ko, nakaligtas ako. At ngayon, nangyayari na naman. Kaya sinabi ni Cholsa, hindi ko kaya to. Ayokong gawin to o kahit anong katulad nito. Pero kahit ganun, pilit pa rin inaabot ni Major Lim ang pala ni Cholsa habang sinasabi, kailangan mo. Para sa ikaliligtas ng lahat, at para may maiiwan akong kabuluhan. Sumagot si Cholsa, naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero hindi ko gagawin to. Pwede mong utusan ang ibang slasher. Hindi ako madaling makisalamuha sa mga tao at ilang araw ko palang nakakatrabaho. Pero paano ko papatayin ang isang taong kilala ko na para sa sarili kong kapakanan? Hindi ko kaya, sagot ni Major Lim, hindi mo ba nakuha? Kaya nga ikaw ang gusto kong gumawa. Shovel Guy, dahil hindi mo pa ako binaygo kahit isang beses mula nang magkakilala tayo. Noong una kitang makita sa Gimhay, mag-isa mong binabantayan ang pader. Ikaw lang mag-isa ang lumaban sa Class B Mutant at Class B Slasher. Noong papunta tayo ng Ulgen, ikaw lang ang nakapagligtas sa karamihan ng iyong team sa pamamagitan ng pagtulak sa iyong sarili hanggang sa limitasyon. Ikaw lang ang nakagawa noon. Pati na rin ang mga sundalo na nagbigay ng kanilang panata na protektahan ang mga tao, tumawid sa mga hangganan dahil sa kanilang kasakiman. Dito ipinakita ang isang flashback, sinabi noon ni Cholsa. Wala akong pakialam sa reputasyon ko, basta siguraduhin mong hindi mawawalan ng bahay ang mga manggagawa. Sabihin mo sa mga nakatataas na hindi ko narinig ang mga zombie dahil natutulog ako. Dahil doon, naisip ni Major Lim. Hindi ko alam kung tatawagin ko siyang hangal, pero hindi ko inakala na may tao pang katulad niya. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Major Lim. Ikaw lang ang gumawa ng tama. Dito, halatang may kakaiba ng nararamdaman si Major Lim. Napansin ito agad ni Cholsa. Ilang sandali pa, bigla itong samuka ng dugo. Kaya agad niyang inaabot ang pala kay Cholsa habang nanghihina na. Agad na sinabi ni Major Lim. Pagkatapos ng operasyong ito, mawawalan na ng kakayahan ang armed forces. Hindi na kayang patahimikin ng gobyerno ang reklamo ng mga tao. Mawawala na ang mga di makatarungang batas at hindi pantay na yaman dahil wala ng kapangyarihang ipatupad ito. Kapag bumagsak ang gobyerno, ang mga slasher ang papalit. Yung mga Class A slasher, sila ang magiging mas makapangyarihan pa kaysa sa mga politiko ngayon. At kayong mga baguhan, kayo ang magiging bagong pag-asa ng mga tao. Gusto kong ikaw ang mamuno sa kanila. Magiging makapangyarihan kang leader na nakapatay ng 2 Class A mutant. Iligtas mo silang lahat, at makakamit mo ang mga bagay na hindi ko nagawa. Alam kong kaya mong gawin. Sumagot si Cholsa. Kung ang sinasabi mo ay kailangan kitang patayin para ako'y mabuhay, hindi ko yun gagawin. Pero kung ito'y isang kasunduan na magliligtas sa iba at magpapatuloy sa mga bagay na gusto mong iwan, gagawin ko. Doon agad kinuha ni Cholsa ang kanyang pala. Sa sandaling iyon, sa tahimik na eksena, makikita si Major Lim na umupo, tinatanggap ang katapusan. Kasabay nito, muling nagsalita si Cholsa. Ano ba talaga ang gusto mong makamit dito? Hindi na agad nakasagot si Major Lim. Sa halip, bumalik sa alaala niya ang mga panahon na nasa serbisyo pa siya. At doon niya nasabi, syempre, gusto kong bumuo ng mundong kung saan ang malalakas ang siyang nagpoprotekta sa mahihina,
tulad ng ipinangako ko noon sa araw ng panunumpa. Ilang oras ang lumipas. Pinaliwanag na ang operasyon na Killing Salamander at ang pag-aayos ng Uljan Nuclear Power Plant Complex ay nagtagumpay. Ayon sa ulat, 17 slasher mula sa Ministry of Defense ang namatay. 83 sibilyang slasher ang patay o nawawala. Tinatayang 2,200 sundalo mula sa magkabilang panig ang namatay o nawawala. Ang Class A slasher na si Dukchal Jang ay nawawala. Ang Class A mutant na si Legionary ay napatay. Si Class A slasher at Class A mutant na si Major Guang Tak Lim ay namatay rin. Ito na ang huling operasyong militar na isinagawa ng pansamantalang gobyerno sa Busan. Habang makikita ang mga slashers na naglalakad papunta sa chopper, dito ay sinalubong sila ni Chil Sam Kim. Makikita ang lungkot sa grupo dahil sa nangyari. Subalit may napansin si Chil Sam Kim sa ating bida. Kaya sinabi ni Chil Sam Kim, "Ano yang mahalagang bagay na dala mo sa mga kamay mo?" Sumagot si Cholsa, "Isa itong pasanin." Marinig ito ay hindi na nakasalita si Chil Sam Kim. Kaya sabay nito ay dinagdag ni Cholsa, "Kailangan ko itong dalhin habang buhay." Habang pinakita na nakaalis na ang chopper, makikita ang pagkapagod ng lahat dahil sa tindi ng kanilang pinagdaanan. Subalit biglang napalingon si Sarangan sa ating bida. Kaya agad niyang hinawakan ang kamay nito. Dito ay tila nagtataka si Cholsa. Tila isang tahimik na sandali ang nangyari. Subalit may napansin si Sarangan habang makikita ang kalungkutan sa ating bida. Dito ay ipinaliwanag na, napakarami na ang kanilang nawala, at napilitan silang pumatay ng napakaraming tao. Ngunit kapalit ng lahat ng iyon, halos wala naman silang napala. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cholsa ang matinding pagkadismaya sa kanyang trabaho. Mas ikinahiya pa niya ang pagiging slasher kaysa noong panahong araw-araw siyang nagtatrabaho kapalit lang ng isang pagkain. Pero bakit hindi siya makaalis? Dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Sobrang lalim na ng pagkakasangkot niya sa lahat ng nangyari, at ngayon, may pasan siyang mabigat na responsibilidad na hindi na niya kayang talikuran. Nang makababa na ang chopper, makikitang nakababa na rin ang ating bida. Subalit bigla siyang may napansin. Makikita ang malungkot na emosyon ng ibang natirang slashers. Nagsalita si Cholsa, "Bakit nandito pa kayo? Hindi ba kayo uuwi?" Nagsalita rin si Jingu Park, "Kung tungkol ito sa bayad, konting pasensya lang. Susubukan naming makipag-usap sa Ministry of Defense. Hindi siguro natin makukuha ang buong halaga, pero sisikapin kong makuha kung anong pwedeng makuha." Dito ay biglang nagulat sila nang biglang yumuko ang mga ito. Habang sinasabi ng isang slasher, "Pinili naming pumatay ng zombies bilang trabaho, pero hindi ibig sabihin ay pera lang ang mahalaga sa amin." Nagsalita ang isang slasher, "Tama siya. Nandito kami para magpasalamat sa pagligtas mo sa amin. Yun na siguro ang pinakamababa naming pwedeng gawin. Maghintay na lang tayo sa usapan tungkol sa bayad. At ipaalam mo kung ano ang mangyayari. Wala rin namang saysay ang pera kung patay na kami. Salamat." Nagsalita si Cholsa, "Sa ngayon, magpahinga muna tayo. Mahirap ang mga huling araw para sa ating lahat." Nagsalita ang isang slasher, "Cholsa, tawagan mo kami kahit kailan mo kami kailangan. Sawang-sawa na ako sa trabahong to, pero hindi ko tatanggihan kapag ikaw ang makakasama." Nagsalita ang isa pang slasher, "Ganoon din ang nararamdaman ko. Lumabas tayo para uminom balang araw." Nagsalita si Jingu Park, "Mukhang magkikita-kita rin tayo ulit, dahil ipapatawag tayo ng ministry para sa pag-iimbestiga." Dito ay sinabi ni Pedro Cho sa ating bida, "Salamat sa lahat ng ginawa mo. Tatawagan kita kapag gumaling na ako." Dito ay tinawag ni Sarangan si Cholsa at sinabi, "Huwag kang malungkot. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo at lumaban ka ng higit sa kahit sino pa." At yan din ang sinabi ni Major Lim. Subalit hindi na tinapos ni Sarangan ang kanyang sinasabi nang bigla na lamang siyang yamakap kay Cholsa. Pagkatapos ay dinagdag ni Sarangan, "Kapit lang, at patawad." Dito ay nagtaka na lamang siya nang biglang tumakbo si Sarangan papalayo sa kanila. Kaya nagsalita si Chil Sam Kim, "Mukhang marami ka ng pinagdaanan. May mga taong sumusunod na sayo ngayon." Sumagot si Cholsa, "Ayoko ng mas maraming taong nasa paligid ko. Dahil isa-isa silang namamatay sa mundong to na puno ng paghihirap." Sumagot si Chil Sam Kim, "Maaaring hindi mo pa ito nauunawaan ngayon, pero darating ang araw na maiintindihan mo rin."
Hindi mo mapipigilan ang mga taong humanga at sumunod sa'yo. Pero sa ngayon, bumaba na muna tayo. Kailangan nating gamutin ang mga sugat mo at ihatid si Major Lim sa ministry. Sa kasamaang palad, masyado ka pang maraming kailangang asikasuhin para lang tumambay dito at namnamin ang simoy ng hangin. Kasabay nito ay agad na ipinaliwanag, nagsimula agad kinabukasan ang interogasyon sa mga nakaligtas mula sa Ulgen. Na ang tinutukoy ay ang mga slasher. Ngunit hindi interesado ang ministry sa mga nangyaring labanan. Isa lang ang gusto nilang malaman, kung sang-ayon ba ang slasher na tinutukoy sa mga prinsipyo ni Major Lim. Sinunod ni Cholsa ang payo ng legal advisor ng Choi and Jang Company, at tungstigo siya na nakipagtulungan siya sa puwersa ng gobyerno at siya mismo ang pumatay kay Major Lim. Hindi na kayang protektahan ng ministry ang Busan gamit lang ang kanilang mga sundalo. At makikita ang unti-unting pagbaba ng bilang ng mga ito. Kaya itinutok nila ang sisi sa paglusob sa Ulgen Nuclear Power Plant o sa kudeta ni Major Lim bilang dahilan ng pagkawala ng napakaraming sundalo. At upang maibsan ang takot at kaguluhan sa Busan, kinilala na nila sa wakas ang mga slasher na dati hindi ipinapalam sa publiko. Para sa pagpatay kay Major Lim, ang pinuno ng kudeta, at sa Legionary, isang Class A mutant, ang Shovel Guy, mula sa Somayan ay inilagay sa sentro ng atensyon bilang isang bagong sikat na slasher. Isa itong nakakasukang palabas, ngunit marami ang nakamit ni Cholse sa kasunduang iyon. Una, kinilala siya bilang isang Class A slasher. Sa bagong posisyon na ito, nagkaroon siya ng akses sa napakaraming mahalagang impormasyon, at nakakatanggap siya ng mga alok na sobrang taas ng kita. Pangalawa, tumanggap siya ng napakalaking investments. Marami sa kanila ang kusang nagpautang sa kanya ng malalaking halaga, walang interes, para lamang makuha ang kanyang loob. Pangatlo, nagkaroon siya ng akses sa isang malawak na hanay ng mga talento na tao. Nakuha ni Cholsa ang katapatan ng mga slasher na nakipaglaban sa Ulgen, at pati na rin ang mga natatagong talento na hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil ang mga kilalang slasher ang nakakakuha ng mga mataas na alok. Ang mga ito ay nagsimulang maghanap ng pagkakataon upang makatrabaho siya. Ngayon, hawak na ni Cholsa ang titulo, ang pera, at ang mga tao. Kaya ang tanong, paano niya gagamitin ang lahat ng ito? Kabilang dako, sa opisina ng slasher company ng Choi and Jang, isang malakas na sipa ang narinig mula sa pinto. Kaagad nagulat si Secretary Park at Jae-yong. Nang papalapit si Cholsa, tinanong siya ni Jae-yong, anong kailangan mo? Biglang may isang bagay na binagsak si Cholse sa lamesa ni Jae-yong. Ito ay ang savings bank book ni Cholse Kim. Binuksan agad ito ni Jae-yong at nagsalita. Isang bank book, anong ibig mong sabihin dito? Ipinagmamalaki mo ba ang ipon mo? Ngunit nagulat si Jae-yong nang makita ang laman ng bank book. 800 bilyong won. Saan mo nakuha ang lahat ng perang ito? Habang dirty finger, si Cholse at may mapang asar na tono, sinabi niya, plano ko sanang suntukin na kita sa mukha, pero hindi ko nagagawin, baka kasi masira ang gagawin kong negosyo sa hinaharap. Naglagay pa ako ng 1 bilyong won dyan. Para kay Ari Min, isasama ko siya. Matapos nito, agad na umalis si Cholsa. Tinanong ni Secretary Park si Jae-yong, si Ari Min din, ma'am. Sigurado ka bang papayagan mo silang umalis? Pagkatapos ng opisyal na pagkilala sa mga slasher, tumaas ng marami ang mga presyo nila kumpara sa dati. Pwede mo pa siyang atali sa kontrata, ma'am. Sumagot si Jae-yong, nagbabago na ang panahon. Dito ay naisip ni Jae-yong, marahil siya na ang magtutuloy sa mundong pinangarap namin ni Suho Jang. Kabilang dako, sa Jagalki Market Small Enterprise Association, makikita si Jinggu Park at Sarangan. Habang nagsasalita si Madam, tama ba ang narinig ko? Gusto ninyong umalis sa asosasyon, ganoon ba? Dito ay ipinakilala si Madam Jong Hua-han, kilala bilang fishmonger, isang Class A slasher at ang head ng Jagalki Market Small Enterprise Association. Dito, tila hindi makapagsalita ang dalawa, habang sinasabi ni Madam, nais ko sanang malaman kung anong kumpanya ang lilipatan ninyo, pero hindi ko natatanungin para hindi tayo magkaalitan. Hindi ko kayo kayang pigilan na umalis, pero sana man lang, makipagkita kayo sa akin at maghapunan bago kayo umalis. Kabilang bahagi naman, sa Church of God's Holy Warriors, makikita na yumuko si Pedro Cho kay Baekhyun Baek. Kasabay nito,
Pinakita ang eksena kung saan umalis na si Pedro Cho sa simbahan. Kaya nagtanong ang tauhan ni Baekhyun Baek, "Your Holiness, sigurado po ba kayong hayaan si Pedro na umalis?" Isa siya sa mga magagaling na slasher sa simbahan. Sumagot si Baekhyun Baek, "Lumago na ang simbahan matapos mawala ang kapangyarihan ng military. Hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong umalis ngayon." Nagsalita ang tauhan, "Narinig ko po na maraming slasher ang lilipat sa kumpanya na itinatag ng bagong Class A slasher." Subalit pinatahimik siya ni Baekhyun Baek at sinabi, "Kapag naging tagasunod, laging tagasunod. Hindi naman ito masama. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng tao mula sa loob nila. Huwag na natin pag-usapan pa, baka magdulot lang ng abala." Sa totoo lang, mukhang magiging masaya at kapana-panabik ang mga susunod na mangyayari. Sigurado akong magdadala sila ng malaking pagbabago. Dito ay napansin ni Cholsa ang kanilang pagdating. Makikita na kumpleto na ang kanyang mga kasamahan sa lokasyon. Habang dinagdag ni Baekhyun Baek, sa bansang ito na puno ng kalituhan. Dito ay pinakilala ulit si Cholsa Kim, kilala bilang shovel guy mula sa Somayan at isa ng Class A slasher. Sa malalim na gabi, nagkamalay si Dukchel. Habang nagsasalita siya, "Peste, yung mga batang yun, nagsama-sama laban sa akin. Babalik ako sa Busan para ayusin ang kumpanya ko, tapos magdedeklara na ako ng digmaan." Subalit bigla, may anino mula sa itaas. Tinawag siya, at agad narinig ito ni Dukchel. Nagulat siya sa nakita niya. Pinakilala ang tauhan na si Suho Jang, kilala bilang The First Slasher, ang nag-iisang Class S slasher, at ang ex-founder ng Choi and Jang Company. "Paano nangyari to? Narinig ko na patay ka na," sabi ni Dukchel. Sumagot si Suho Jang, "Tama ka, muntik na akong mamatay doon, salamat sa iyo at sa mga kasama mo. Iniwan mo ako sa impyernong iyon mag-isa. Pero wala akong sama ng loob. Ganyan talaga ang mga nakaligtas. Gagawin nila ang lahat para makaligtas, kahit na makasarili at duwag sila, dahil mga salbaha sila. Kaya't hindi ko na isinusuwong ang galit. Pero bakit ka nandito ngayon? Ano ang gusto mo?" tanong ni Dukchel. Habang kinuha ni Suho Jang ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Sinabi niya, "Malalaman mo rin agad." Makikita ang isang injection sa kanyang kamay. Mula sa nakaraan, makikita si Cholmin, ang kapatid ng ating bida, na tila nakatayo lamang sa gitna ng kalsada. Hindi ito isang ordinaryong araw. Tumanggap siya ng isang magandang balita, at isang masamang balita na tuluyang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Makikita dito na nakapasa si Cholmin sa Hanguk University. Masaya niyang nasambit, "Mas mabuting sabihin ko na agad kina mama at papa ang magandang balita." Subalit, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na pagsabog sa kanyang harapan. At sa kanyang paliwanag, sa kasamaang palad, binura ng masamang balita ang lahat ng saya na dala ng magandang balita. Nang makauwi na si Cholmin sa kanilang bahay, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, nadatnan niya ang kanyang mga magulang at ang batang si Cholsa. Nagulat ang buong pamilya sa bigla niyang pagdating. Hindi nagtagal, nagdesisyon silang lisanin ang kanilang tirahan. Kasabay nito, nagtungo sila sa isang abandonadong tindahan upang kumuha ng pagkain para sa kanilang kaligtasan. Pagsapit ng gabi, nakasalubong nila ang ilang mga survivor habang naglalakad sa daan. Nang dumating ang gabi, makikita na mahimbing nang natutulog ang lahat, maliban kay Cholmin. Tahimik siyang nakaupo sa tabi, nakatitig sa kanyang cellphone, iniisip pa rin ang kanyang pagkakapasa sa unibersidad, ang pangarap na ngayon ay tila malabo na. Ngunit bigla niyang napansin ang kakaibang paggalaw mula sa mga natutulog. Walang iba kundi ang ating bida, si Cholsa, na mahimbing pa ring natutulog. Pero sa di inaasahang sandali, laking gulat ni Cholmin sa kanyang nakita. Mga zombie, nagtatakbuhan, papalapit ng mabilis sa kanilang kinaroroonan. Agad niyang ginaisang ang kanyang pamilya. Makikita rito ang mabilis na pagtakbo ng mga survivor habang sinusubukan nilang makatakas mula sa mga zombie. Ngunit biglang napalingon ang ama ni na Cholmin at Cholsa. At doon niya nakita, nadapa ang kanyang asawa habang tumatakbo. Sa isang iglap, gumawa ng mabigat na desisyon ang kanilang ama. Agad niyang tinawag si Cholmin at sa panahong iyon ay mariing sinabi, "Bantayan mo si Cholsa anuman ang mangyari." At nang walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang kanyang anak, upang ipagpatuloy ang kanilang pagtakas. Bago tuluyang maiwan,
Muling sumigaw ang ama, Cholmin, Cholsa, magkikita pa tayo sa Busan. Ngunit si Cholmin ay wala nang nagawa. Sa halip, galit at sama ng loob ang bumalat sa kanya dahil sa desperadong sitwasyon. Habang pinapakita ang mga sumunod na tagpo, ipinaliwanag ni Cholmin. Sa loob ng 3 buwan, nabuhay lang kami ni Cholse sa mga relief goods at pagkain na binibigay kapag kami na Ma'am Alamos. Naghintay kami sa may pader ng Busan, umaasang babalik ang aming mga magulang. Pero hindi na sila bumalik. Kaya kinailangan naming itigil ang paghihintay at hanapin ang ibang paraan para mabuhay. Mula noon, nagpunta ako sa kahit anong construction site upang makahanap ako ng trabaho. Sa kabutihang palad, hindi nawalan ng trabaho sa mga construction site dahil dagsa ang mga refugee sa lungsod. Pero may isa pang problema, kailangan kong pakainin hindi lang sarili ko, kundi pati si Cholsa. Sakto lang ang kita ko para sa sarili ko, paano pa para sa aming dalawa. Pero ang talagang mabigat sa loob ko ay ang katotohanang, habang inaalagaan ko si Cholsa, wala akong sariling kinabukasan. Walang ipon, walang direksyon. Kung hindi lang sana nangyari ang lahat ng ito, siguro ngayon ay nasa kolehiyo na ako, pumupunta sa mga lakwatsa at nakikipag-date. Pero sa ganitong kalagayan, walang pag-asa na makabili man lang ng bahay. Minsan, gusto ko nang iwan ang aking kapatid. Kaya nagulat si Cholmin sa sarili nang maisip niya ang mga nasambit niya. Nagbago na ang mundo. Sa panibagong mundong ito, ginagawa ng mga tao ang kahit ano para lang mabuhay, iniwan ang kanilang mga magulang. Maging ang sariling anak, kaya naisip niya, baka kaya ko rin siyang iwan. Ipinakita ang Busan Station, magkasama ang magkapatid, at habang sinasabi ni Cholmin, Cholsa, kainin mo to. Maghintay ka lang dito, may aasikasuhin lang ako. Habang masaya na kumakain si Cholsa, si Cholmin naman ay paalis na. Sa kanyang isipan, tapos na. Mula ngayon, sarili ko na lang ang iisipin ko. Lalayo ako hanggat kaya, hahanap ng trabaho sa bagong lugar. Magsisimula ulit, mag-iipon ako ng pera at babangon. Magkakaroon ako ng bahay, makakain sa araw-araw, at paminsan-minsang ay makakapagpahinga din. Makaraan ng ilang sandali, makikita si Cholmin nakakagising pa lamang. Napansin niyang mag-isa na lang siya sa loob ng tren, at labis ang kanyang pagkagulat. Sa kanyang gilid, isang worker ang nagsalita, anong ginagawa mo rito? Huling istasyon na ito. Kung nakatulog ka at di ka nakababa, pwede ka namang manatili saglit. Aalis na rin ang tren pabalik sa kabila. Mananatili ka ba o bababa? Sa sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Cholmin ang hiling ng kanyang ama, na dapat niyang protektahan si Cholsa. Kaya bigla niyang naisip, nakalimutan ko ang pangako na yun. Nagkasundo kaming magkita sa Busan, at ako dapat ang magpoprotekta kay Cholsa. Anong nagawa ko? Wala namang nagsabing patay na ang mga magulang namin. Hindi ako dapat ang sumire sa pangakong yun, habang may pag-asa pa. Sa kabutihang palad, nakita pa rin ni Cholmin si Cholse sa lugar kung saan niya ito iniwan. Agad niya itong tinawag, subalit nagulat siya sa nakita, nang hihina na si Cholsa. Agad niya itong niyakap at nagsalita, anong nangyari sa'yo? Dapat umuwi ka na. Bakit nandito ka pa rin sa labas? Sumagot si Cholsa ng mahina, sabi mo kasi, hintayin lang kita dito, kasi babalik ka, naalala mo. Kinain ko lang yung kalahati, yung natira, ibibigay ko para sa'yo. Doon tila napukaw ang konsensya ni Cholmin. Kaya agad na binuhat ni Cholmin ang kanyang kapatid. Sa pagsapit ng gabi, sa gitna ng isang tahimik at mapayapang sandali, makikita si Cholmin na buhat-buhat si Cholsa habang marahang sinabi, mag-iipon tayo ng pera at bibili ng bahay. Anong palagay mo, hindi ba magandang ideya? Subalit hindi niya namalayang mahimbing nang natutulog si Cholse sa kanyang bisig. Napatingala si Cholmin sa kalangitan, at muling nagsalita. Kapag may sarili na tayong bahay, malalaman ng mga magulang natin kung saan nila tayo matatagpuan, at magiging ligtas ka na rin. Sa kasalukuyan, makikita na nabawi na ni Cholse ang kanyang bahay kay Ejeyong at makikita ang ating bida na tila malalim ang kanyang iniisip. Hanggang bigla siyang napalingon sa gilid at tinawag si Cholmin. Naabot ko na rin, kuya, ang pangarap mong makabili ng bahay. Ngunit sa sandaling iyon, muling bumalik kay Cholse ang alaala ng nakaraan. At nasabi, alam mo, kuya, alam kong sinubukan mo akong iwan noong araw na yon. Pero kahit hindi ka na bumalik,
hindi kita kinasukleman. Dahil alam kong napakahirap mag-isip sa bagong mundong ito. Kaya ngayon, gusto kong gawin kung anong tama. Una, ang bahay. Pangalawa, ang kanilang pamilya. At ang bansang ito. Lahat ng yan ay nawala sa mga tao, at gusto kong tulungan silang mabawi ang lahat. Dahan-daang ibinaba ni Chulsa ang lumang litrato ng kanilang pamilya, isang tanda ng kanyang desisyon at panibagong simula. Kinabukasan, makikita na binubuksan ang passenger seat ng sasakyan. Sa pagbaba ni Chulsa, habang iniisip, kaya't magsisimula ako ng bagong kumpanya. At marami ang gustong sumama sa akin. Dito, ipinakilala si Sarangan, kilala bilang Guillotine, isang Class B slasher at dating miyembro ng Jag-Alki Market Small Enterprise Association. Ipinakilala rin si Pedro Cho, kilala bilang Comforter, isang Class C slasher at dating miyembro ng God's Holy Warriors. Si Ari Min, ang operator at dating miyembro ng Choi and Jung Company, kasama rin si Jingu Park, kilala bilang backseat driver, isang Class C slasher at dating miyembro ng Jag-Alki Market Small Enterprise Association. Habang sinasabi ni Jingu Park, alam ko na siya na ang leader natin, pero magpakita tayo ng respeto para igalang din siya ng ibang kumpanya. Kaya agad na inutos niya, batiin natin ang ating bagong leader. Dahil dito, yumuko ang lahat kay Chulsa at binati siya ng, "Good morning, sir." Habang iniisip ni Chulsa, sana magdasal kayo para sa amin, na maging matibay kami upang maprotektahan ang lahat. Dito ipinaliwanag na itinatag ni Chulsa Kim ang Fence, isang bagong kumpanya para sa mga slasher.